Kaya nga sa yung nakakalungkot na yung create na Independent Commission o infrastructure ay wala man lang report. Ano ba yung nangyari? At yung pinangako ng Pangulo na Independent People's Commission ay i-create by law, eh hindi rin natupad. So yan yung mga mga pangako na hindi natupad. Bakit ayaw Sabi niyo imbestigahan? kanina. Kailangan imbestigahan niya ang mga. At hindi naman makakalusot eh. Siguro, di-delay lang. Pero after 2028, iimbestigahan din to lahat eh. Tsaka lalo... Tumpak! Palakpakan natin po sa kanila. Kakaumpisa pa lang ho ng budget season itong si Congressman Egay Irice. Pagod na. Tulungan ho natin itong si Congressman Egay Irice. Kasi balita natin, marami-rami na naman daw hong mga program appropriation ang balak ipasok ng administration itong si Marcos Jr. dito sa kung tawagin election budget, 2027 national budget. Ito na ho yung ika nga sukdulan ng budget na pwedeng nakawin ng administrasyon na to. Pagkatapos ho kasi nito, yung para sa 2028 budget, kalahati na lang yun hindi na ho nila masyadong pag-iinteresan nito. Dito ho sa 2027, dahil nga kailangan ho nila ng pondo para makaalagwa sila sa 2028 election, talagang ang dami daw hong mga anomalyang isiningit dito sa budget na to. Kaya naman, tulungan ho natin itong si Congressman Egay Irice para bantayan itong 2027 national budget. Ito na, rerekta na ho tayo dito kay Attorney Trix. Nasa daspokes si Attorney Trix. Pero bago yan, like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan. Sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button na dyan lang ho sa baba. Mamaya na ho siguro natin panoorin ito kay VP Sara. Rekta na ho kagad tayo dito kay Congressman Egay Irice. No? Ayun si Attorney Trix. Maraming nakamiss kay Attorney Trix dyan sa daspokes. No? Okay. The Spokes is back. This week, our guest has found himself at the center of a public dispute with DPWH Secretary Vince Dizon and Malacanang over an alleged zero allocation for his district. Joining our conversation is the House Representative of the 2nd District of Caloocan City, Congressman Edgar Irice. Welcome back! Thank you. Congressman, suki natin. At mukhang nakapangbaha kayo, ready kayo sa outfit ninyo. Umikot sa district. Buti hindi na po masyadong umuulan ngayon, di ba? Medyo maluwag yung kalsada. Umuulan pa rin eh. Ang Caloocan, binaha din ba? May mga areas na binabaha? Yes, maraming areas na binabaha. Hence the... Especially the area of Dagat-Dagatan in my district. of course. In my district. Sa Tapos sa may, yung perennial na ba, sa may 2nd Avenue, sa may, yung boundary ng Manila, yung kung tawagin niya, Arpapa. Oo. So, sa lahat, sa pag-ikot ninyo, yung Arpapa na yan yung pinaka, Marami pa eh. Meron mga lampas tao Delikado. pa na delikado. Wow. Kasi actually, gaaral pa lang ako ng college, baha na dyan. Dito sa dibdib. Pero ba't hindi kaya ma-resolve yun? Yung kung nag-aaral pa lang kayo ng college, sabi nyo, issue na yan. Bakit Issue na yan. Bakit po hindi pa rin Well, ma-resolve? kasi nga, ang napakalaking problema talaga, yung, Maligaya Creek. Maligaya Yes, yun, yung creek, nag-ano siya eh. Sunogapog. Galing yan sa Tuliahan River, sa Bulacan pa yan, Valenzuela. Dalawa yan, yung major, yung Casili Creek, doon naman sa may monumento. It all goes to Maypaho and Sunogapog, papunta sa Manila Bay. So, hindi sufficient yung creeks to carry the waters na na-experience natin ngayon sa ulan? Maraming nakatira sa gilid at sa ibabaw. Hindi na ba siya how do you call this, re-engineer o lakihan? Or kung May maraming mga nakatira. na-relocate na during, at one time na pinadiran ko pa nung may proyekto ako doon, pinadiran ko pa ng lampas tao yung creek. Yung area. Yung area. Pero correct. may mga areas pa rin na Grabe naman. So may nakatira? not only in Caloocan, but Valenzuela and even Manila. So, yun ang problema. Compounding the problem is the solid waste. Yun, yes, we heard that you've raised this issue. Yes, kasi
Matagal ko na. A year ago, after the flood control mess, sinabi ko na yun na one of the major problems sa Metro Manila, kahit i-dredge yan pa ulit-ulit, kung hindi naman magkakaroon ng tamang sistema ng solid waste management dito sa Metro Manila, patuloy lang na magsasayang tayo ng pera sa dredging. Magbabara Kasi at ang magbabara. Metro Manila now is producing around 10,000 tons of solid waste, garbage. Daily to. Daily. And with the collection system, hindi lang naman ako nagsasabi, marami nagsasabi, siguro mga 60%, 50 to 60% lang yung actual na nakokolekta. The rest goes to drainage and waterways. At kaya yan naman ay ang proof niyan, pagka bumabagyo, makikita mo, yung Manila Bay punong-puno ng basura. And according to scientists, as announced by Bloomberg, 34% of plastic waste in the oceans of the world came from the Philippines. Aray. Imagine, Grabe. 34%. Yung India comes second, pero 12% lang. 1 billion yung Grabe. population nila. In China, it's about 3%. The rest of the world, 12%. So, talagang kitang-kita mo na very inefficient yung solid waste management ng ating bansa. Why do you say that ilan lang ang nakokollect? 60 50%? to 60%. 60%. Why aren't the rest collected? Well, there are several reasons. One is corruption. Kasi Okay. yung alam naman yan na yung Metro Manila at yung mga highly urbanized cities may monopolized ng ilang contractors, malalaking contractors. They are even financing the elections of mayors, ha? Kasi May pera sa basura. Imagine ang basis ng kanilang kontrata, clean all. So pipirmahan lang nung tao ng mayor na malinis na. So kahit na hindi na kolekta, Certified 100% certification. makokolekta. I Yun, see. yun. Okay. May certification. Second, yung system of collection. Kasi nga, karamihan ng mga roads, mga pathways, hindi naman napapasok ng mga Yung dump trucks, trucks. okay. Oo. So, Hindi kasya yung mga dapat trucks. talaga merong system eh. At yung dapat na system, case to case. Dapat on a barangay level. Kasi merong mga barangay na hindi naman mga kalahating kilometro, dumadaan lang naman yung truck dun sa main road. Dapat sa kanto, yung barangay Main road. yung magkukuha, Pagdaan ng truck, kaya yung mga tao, dadalhin lahat dun sa main road. Doon tatambak. Kaya makikita mo tuwing umaga yan, punong-puno yung main road ng mga basura. Ang problema, may mga scavengers. Kakalkalin yun, may mga aso, tapos mapupunta yun sa drainage. Tuloy-tuloy sa creek. Dapat meron silang garbage na malaking Walang ganon. Second, halimbawa, yung mga nakatira doon sa mga maliliit na eskinita, sa mga creek, busy sila, alam mo naman, mga Yes. poverty-stricken families, so nagtatrabaho pareho, so maglalakad pa ba sila ng kalahating kilometro para magtapon ng basura, di papasok na yun sa trabaho. So, ang most convenient sa kanila, itapon sa creek yung kanilang mga basura. So, kaya nga ang proposal ko, dapat may talagang yung bawat barangay, halimbawa, yung mga ganong barangay, dapat kinokolekta na yan house to house. I hate to ask this, pero meron tayong solid waste management na law. We do have Yes, pero macro dapat dito kasi yung LGU. LGU Barangay micro. level. so barangay yun ang level. kakulangan. And walang budget si barangay sa waste collection. Wala. 'Di ba? Kasi mayor lang ang yeah. 'di ba? City level or municipal Kaya nga level lang ang sabi ko, ang garbage tingin ko, collection. yung dapat talaga yung pagtuunan ng pansin, especially sa Metro Manila, hindi titino dito hanggat ganyan yung sistema ng solid waste management. Pangalawang problema Hindi mo natin, kasi yung pwedeng disposal. iasa, hindi mo pwede kasing iasa lang na dapat disiplinahin kasi natin yung mga kababayan Hindi, natin. paano mo madidisiplina kung wala ka naman binibigay na facilities? Kung magdidisiplina, kaya nga, pwede silang maghigpit kung may binibigay silang facilities para... Kung may tapunan ng basura, na convenient. Na convenient sa kanila. Pangalawa, yung disposal. Yan yung Okay, pinakamalaking problema natin. Imagine,
Singapore is only producing 5,500 tons a day of solid waste. Pero they have 4 facilities. Meron silang waste to energy, meron silang sanitary landfill, meron silang incinerator. Vietnam, there are several facilities. They are only producing 5,000 tons a day. 200 hectares yung kanilang sanitary landfill. Tayo isa lang yan lang sa Rodriguez Rizal. Na maraming issue dati sa Nabotas, kita mo sandali lang sarado na. Nagkaroon pa ng environmental issue. Kasi supposed to be hindi yan dapat sa dagat at hindi yan dapat sa bundok. Doon sa mga napuntahan ko, I've been the chief of the research of one of the areas in Metro Manila Commission nung bata ako. Okay. So, naging area manager din ako ng isang city. Alright. So, napuntahan ko yan, yung mga disposal site. Yung kanila mga flat land, waste to energy. Alright. At yun nga mga public corporations doon, kumikita pa, hindi nalulugi dahil doon sa waste to energy. So, ngayon, nakakarating na nga tayo sa buwan yung bang makagawa lang tayo ng isang facility for solid waste disposal, hindi natin magawa. Punta lang sa China, ang bilis ng kanilang manufacture ng mga ganyang facilities. Kaya palagay ko, yung mukhang hindi palagay ko nga May medyo mga best hindi, practices yung na best pwedeng practices, gayahin. At pangatlong problema natin, yung system of governance sa Metro Manila. Sige. Bakit? Bago nyo ituloy yan, kasi you were saying na ang laki ng budget sa basura per LGU, di ba? Billion. And I understand na meron din kasing budget pa si MMDA aside from the budget of each LGU. Yes. Pagdating sa disposal. garbage collection. No, disposal sila. Disposal. Okay. Pero ang problema sa MMDA, kasi yung Metro Manila parang may 17 hari. Kasi you were talking about the system Paano sila earlier, mapapasunod diba? nung... Because nga of the system. Alright. Because of the system. Kaya nga, I filed matagal ko nang pinaglalaban to. At ito naman, na-project na to ng 1987 Constitution. Yes. Kasi may provision doon sa mga conglomeration of highly urbanized areas like Metropolitan Manila, pwedeng gumawa ng regional government. Okay. Pwede na mag-establish ng regional government, magkaroon ng regional assembly para pare-pareho yung mga ordinances, yung mga batas. For example, bigyan ko na lang kayo ng isang example na sa Makati, 24 hours ang color coding. Doon, Quezon City, Paglabas mo ng Caloocan, Mandaluyong, 8 hours lang halos. So, ibig sabihin, paano ka makakatawid? Hanggang doon ka na lang. Hanggang doon ka na lang. So, yan yung mga, ganun din. Interconnectivity. Yung water, yung interconnectivity ng mga waterways. Maglinis ka rito sa Caloocan kung marami naman sa Maynila at dito sa Valenzuela, o maglinis sa Valenzuela pero hindi naman makakalagpas sa Caloocan Dapat sa waterway. master plan ng buong Metro Pati Manila. yung pati roads, yung mga road networks, magkakadugtong lahat yan sa traffic management. Para sa mga major thoroughfares, dapat talaga may isang nagmamanage. Like for example, in Tokyo, meron namang Tokyo Metropolitan Government. Gano'n. Yes. Ibig sabihin, dapat ganun din dito sa Metro Manila. Sa tingin ko, yun yung Paano kulang. natin gagawin yan? Constitution ba dapat? Hindi. Na, kailangan Kasi meron ng executive provision order. sa Constitution, Pwede. kailangan lang enabling law. And I already filed for several times, for several Congress, yung panukala na yun. Kasi ang problema lang nila, naiisip nila, hindi papayag yung mga mayor na mayroon pa silang May boss. nagko-control sa kanila. Pero yun naman ang kailangan ng ating ng Metropolitan Manila. Pwedeng i-limit man lang, Pati di ba? yung- Dun sa certain issue, Ang compromise was for the mayors themselves to be part of the governing Hindi, may body. kanya-kanya silang political Pero, interest. oo nga, kaya nga. May kanya-kanya silang political interest at kailangan talaga yung point of view ng development on a parang metropolitan level. At yan, dapat meron tayong strong leader because there are several sa Metro Manila kasi there are several problems like for example yung mga
housing, yung housing problem, 'di ba? Transportation Yes, yes. problem, solid waste, dapat may isang nakatutok at accountable sa mga mamamayan at merong regional assembly to provide legislation na dapat sundin lahat ng mga taga Metro Manila. Kung para lang siguro do sa mga sa mga viewers natin, ano ba talaga yung role ni MMDA? Kasi may MMDA 'di ba? So if we already have MMDA, ano dapat yung ginagawa niya It's to actually support the it's Metro actually Manila? an office under the office of the president. So it's more of a support agency for certain services like solid waste, traffic, ayan, disposal, ganyan. Alam mo, nung panahon ni Time ni Bayani Fernando, parang hindi, ang maayos di ba yung ano hindi, nila? pareho lang yan. Ang pinaka-effective na governance noon, yung panahon ni Madam Imelda Mrs. Marcos. Marcos, Bakit? Kasi takot lahat. Correct. So, ang batas siya, hindi walang So, depende sa leadership. Siyempre lahat ng mayor, pag sinabi ni Mrs. Marcos noon na ito ang dapat gawin, ito yung program, yung mga Hindi bliss, pa di ba? Yung kailangan- bliss, di nagsimula yung mga bliss housing projects. Gano'n. Kasi meron siyang ika nga yung authority nasa kanya. Yung MMDA ngayon, ang sinasabi ko ngayon, it lacks authority pero napakalaki ng responsibility. Lacks authority and questionable yung development part. Kasi, Coordination lang ang development nangyayari sa kanya. Parang ganun lang, ano? Correct. But actually, yung problema Nakikiusap niyan, lang. Supreme Court eh. It was the Supreme Court na dati, MMDA filed suit para Mapasunod niya. mapasunod nila yung mga mayors for the traffic. Wala eh. Kasi may Hindi. local government autonomy. Correct. So, Pero kung merong i-amend regional yung government, that solves the problem. Yun na nga. So, kailangan i-amend ang local government code because of that. Well, it's just a law na merong provision sa Constitution that At saka dapat tanggalin yung word na coordinate and cooperate. Kailangan hindi, simple lang. control and supervision. There should be a regional government headed by a governor and a regional assembly with authority over the 17 LGUs. Ay. Maiba naman tayo. Correct. Oo, kasi Sige, buti nga game. ngayon hindi masyadong bumabaha. Kahapon po, guest si Kong Toby, also at the spokes. At nahirapan siyang sagutin yung tanong na kung makakasuhan ba ng plunder si former Speaker Martin Romualdez. Ano po sa tingin ninyo? Nako. Makakasuhan ba talaga siya o hindi? Kasi ngayon mukhang nag-recant na naman ng statement si Gutesa. And, nakita naman natin 1 year na yung SONA ni Presidente, yung 2025 SONA. Nangako siya na may mga ipapakulong, nangako siya ng mga reforms. Pero wala akong nakita kahit isang natupad na reform. So, parang parang 10 beses na hindi tinupad, maniniwala ka pa ba doon sa panglabing isa? And yet, sinasabi pa ni Kong Toby na si former Congressman Speaker ang big fish pagdating sa flood control. Well, hanggat hindi, sabi ko nga, wag na yung wag na yung prosecution ng mga big fishes. Ang pinaka-importante, yung malaman natin kung ano yung nangyari. Bakit nangyari? Kasi first time naman nangyari. Na yung budget ay yung Philippine Development Plan, which is the GAA, Yes. yung President's budget, because that is his plan, ay nabago ng Kongreso for 3 years. Oo nga eh. So, ibig sabihin, tinatanong ko nga during the budget hearing, tinatanong ko nga sila, paano nangyari yun na hindi nyo pinaalam ba sa DBM, sa DBCC, hindi nyo pinaalam sa Presidente na inalis yung mga foreign assisted projects like the Metro Subway, like inalis yung appropriations cover, tapos hindi nyo Napasok pinaalam sa at unprogrammed. sinabi ni Presidente noong 2025
nireview niya yung buong budget for yung 4,000 pages, tapos hindi niya nakita na natanggal yung mga major projects niya. So, parang hindi, there's something wrong. At makikita mo na dito sa flood control na ito, may mga cover-ups. Cover-up after cover-ups. A cover-up will require a series of cover-ups. And it's happening now. Speaking of cover-ups, may balitang lumalabas na kaya daw mabagal ang kaso ni former Speaker Martin Romualdez ay baka daw madamay si Congressman Sandro Marcos. Nako, yun But na yun eh. before you answer this, Spokes is back. Still with us is Congressman Egay Arize. At before you answer our hanging question, Kung, tough question na comments yun yan. eh. Dito Yung muna mga tayo sa mga comments comments kasi, and questions ng ating mga live viewers. Yan, greetings from Susana Senko. Good morning, Attorney Trixie and Spokes Rally from British Columbia, Canada. Ngayon lang ako nakapanood ng live. Hinihintay kong live airing. Maraming salamat po for watching, ma'am. comment from Jags Tipona. Solid waste management is always planned since time immemorial. I think the fund for this is diverted. Okay, another comment from Chester. Or do you want to reply to that? O mamaya siguro, no? Ito, The baka best, wants to reply best to this one. dilawan, Congressman Erice, respect. Aba. Comment from Junior Hara. Ito ang tunay na dilaw para sa bayan. Yun. Okay, from Josie, masakit sabihin pero dapat pauwiin sa probinsya ang mga squatters at bigyan ng kabuhayan doon. Hindi na po squatters ang tawag sa kanila, mga informal settlers. Now we're back to our... Salamat po, by the way, salamat po sa lahat ng mga questions at sa mga nanonood po sa atin ngayong umaga. Our hanging question po, kaya raw po mabagal yung investigation at yung case against Congressman Martin, former speaker, it's because baka madamay raw si Congressman Sandro Marcos. In fairness to Congressman Sandro, tingin ko mas malaki ang problema ng mga cabinet members na involved dito. Okay. Like for example, the Bersamins, si Secretary Pangandaman, sila yung kaya hindi matuloy-tuloy tingin ko. Dahil lalabas naman talaga na imposible in 3 years na nadadivert yung pondo into flood control. Hindi mo pa nahuli in During 3 years, my petition to the Supreme Court against the unprogrammed appropriations, ni-require ng Supreme Court yung mga SARO for 2024 and 2025. At yung mga SARO na lumabas doon, may mga flood control na releases signed by Secretary Pangandaman. Kaya imposibleng hindi alam ng Malacanang. Yes. Dahil unless na Presumed hindi yun sinasabi ni Secretary Budget Pangandaman. Secretary. Pero ano yan required by law na presumed na alam ng Presidente, lalo-lalo na yung 2024 GAA. Yung 2025, nilagyan nila ng palusot na pwedeng hindi na ang Presidente, kundi yung si Secretary Pangandaman. To that, Kong, I'm sorry, I just have to say it, no, na parang sa akin, for me, very insensitive na in-appoint pa ulit si Secretary Pangandaman and to think na may ganito pa tayong kaso na hindi pa nare-resolve. So, di ba, she was still appointed. Parang, I think for me, it's very insensitive. Yeah. Hindi, sabi ko nga, trilyon yung nawala. Bakit hindi inimbestigahan si Secretary Pangandaman at sila ang mga Bersamins? Di ba? So, bakit hindi malaman natin yung katotohanan dito? Kasi siya yung budget secretary siya So, dapat siya yung unang-una talaga na unang iniimbestigahan. I agree with you. And supposedly, brainchild niya yung sa unprogrammed appropriations. Hindi naman. Yung unprogrammed appropriations since 1989 yan. Pero yung hindi mo naman pinapansin yan, matagal na ako sa Kongreso kasi maliit lang dati yan. Correct, Saka usually mga mga foreign assisted projects. Pero in the 19th Congress, 3 years, lumobo yan to about yung sa 800 noong 2023 800 billion, 2024 700 billion at 2025 mga 350 billion.
Pero kasi 'di ba, ang unprogrammed appropriations supposedly pinupondohan yan by the taxes that are to be collected pa lang. Hindi lang Plus taxes, yung sa foreign merong tatlo assisted at saka loans. Loans, excess. Counterpart funding. Mga ganon. Kaya hindi naman malalaman yon before, sa mga latter part of the year. Ang problema, March pa lang, nare-release na yon. Correct. Tapos, yun na nga na dun ilalagay, there were certain projects that were defunded. Tapos, doon nilagay, there's no provision in the mechanics of the unprogrammed appropriations for excess funding na doon dadaanin. Saka ang pinakamalaking problema doon, yung mga pinag-aralang mga programa at proyekto, yung mga foreign assisted na nasa program appropriations, inalis. Pinalitan ng mga anomalous at mga flood control projects, inilagay ngayon sa walang kasiguruhan. Kaya nga hindi na-release yung foreign fund dito sa dahil walang appropriations cover. Meron pang convergence and special support program na supposedly 1-point-something trillion ang nandun. Yung CSSP, ito yung mga others. The others na programs na biglang naging flood control. So, these are related to other departments. So, tama po kayo since we're talking about the executive. So, ito yung mga programs for, let's say, the DOT, the Department of Agriculture. Yeah. Kaya nga dapat, yung sabi ko, ang purpose nitong investigation na to, not only prosecutorial, dapat talaga kung ano yung naging sistema. Kaya nga yung nakakalungkot na yung create na independent commission o infrastructure ay wala man lang report. Ano ba yung nangyari? At yung pinangako ng Pangulo na Independent People's Commission ay i-create by law, hindi rin natupad. So yan yung mga mga pangako na hindi natupad. Bakit ayaw imbestigahan? Sabi niyo kanina. Kailangan imbestigahan niya mga. At hindi naman makakalusot eh. Siguro, di-delay lang. Pero after 2028, iimbestigahan din ito lahat eh. At saka lalo Tumpak. Palakpakan natin po sa kanila. Bakit ho kasi hindi maksik in sa utak nito mga congressman na to, mga nagnakaw sa flood control, na kahit anong iwas nyo, aabutan at aabutan kayo ng hustisya. Okay? Sa ayaw at sa gusto nyo, aabutan at aabutan kayo. Period. lalo na ngayon na grabe yung dinadanas ng mga kababayan natin sa flood control, mas lalong nagagalit yung mga tao. That was my speech a year ago. Sabi ko, hanggat bumabaha, taon-taon, maalala yan. At ngayon, nakita niyo naman yung tuloy-tuloy na pagulan, para bang ipinapaalala ng langit sa mga mamamayan, ang Pilipino, na huwag niyo kakalimutan yan. At ipinapaalala na sa mga sangkot na hindi kayo makakalusot. Correct. Address it or else. Yeah, oo. And Alam mo yung mga yung walang kinalaman dito sa flood control scandal na to. Yung demeanor nila, yung, di ba, kung paano nila atakayin tong issue na to, talagang napakalaya ho nila. Hindi kagaya ni De Lima, hindi kagaya ni Trillanes, hindi kagaya ni kumbaga, hindi nila masyadong pinag-uusapan. Hindi ko sinabing involved si Trillanes, hindi ko sinabing involved si De Lima. Hindi ko alam, baka meron silang ibang pinagkakaabalahan. Pero dito natin makikita na kung ang intention mo makatulong sa sambayan ng Pilipino, higit sa lahat, dapat talagayin mo flood control. Bago ang impeachment ni Sara Duterte, manawagan ka ng hustisya doon sa mga kababayan nating nalubog, sa mga nakalipas na linggo, nakalipas na araw. Diba? Yan ang ginagawa ni Egay Iris. Yan ang ginagawa natin dito sa page update. Walang paninira o kung ano pa man. Di natin sinisira si Martin Romualdez, si Marcos Jr. Basta kung anong lalabas sa pag-iimbestiga, kung anong lalabas sa ebidensya, dapat tuntunin natin yung ebidensya. Kung saan tayo dadalhin, o sino mga dapat ikulong, huwag natin ninililihis pag napupunta kay Martin Romualdez, napupunta kay Marcos Jr., napupunta sa mga Bersamin, napupunta kay Amina Pangandaman. Pag nagpupunta na dun sa mga individual na yon, ito pa palang si Bunuan. Pag nagpupunta na yung usapan dun sa mga individual na yon, ang problema ho natin dito,
tila bagang nagbabago ang timpla ng investigasyon. Mapa ICI, mapa Blue Ribbon. Di ba? Yun lang naman dalawa na nag-imbestiga eh. Dapat to atay, akit na to sa Korte Suprema eh, no? Hindi, pinag-uusapan na doon yung mga unprogram funds eh, di ba? O medyo, ika nga, ang ating Korte Suprema, medyo busy sila ngayong mga panahon na to, kaya siguro hindi pa nare-resolve. Talking about ICCs, Kong, sabi niyo na nga, nabanggit niyo yung ICC. ICI. Ayan, ako, si PRRD, naalala ko. Sabi ni Kala ko Mayor, ibang ICC. sabi po ni Mayor Magalong na mahirap kasuhan si former speaker kasi nga gumagamit siya ng maraming layers. Diba? When he was with the ICI. Kaya nga. So, dapat siguro, kung di man siya makasuhan, dapat malaman natin kung paano yung ginawang layering. Para maiwasan na sa next time. susunod. Pero ano dapat tingin niyo yung dapat gawin ni Ombudsman para matugunan po yun? Ganun na lang, walang makikitang evidence dahil ang galing ng sistema na ginawa. And that's it. Wala ba kayong proposal sa Ombudsman? Well, kasi hindi ko sure kasi kung gusto pa ng Ombudsman talagang... Sa kanila kasi, sa kanila, prosecute nila yung mga individual cases. Eh. So wala tayong, yung overall assessment of what happened Pero in the sir, 19th Congress. Alam naman natin na nangyari ito in the 19th Congress. Pero kung sinasabi ni Pangulo, successful naman daw mga flood control programs and projects dahil mabilis nang humupa ang baha. Band-aid solution na naman siguro yun eh, And di yan ba? ba yung Wala pa is yung that the master standard plan? for determining na successful ang flood control? Well, Should we be happy with in that? fairness to the President, baka yung nire-report sa kanya nung mga tauhan niya. Pero, Pero nakikita niya po sa TV eh kung anong nangyayari. yun nga. Yun ang pero kami, ako sa distrito ko, wala namang pinagbago. Lampas tao pa rin yung mga Correct. dating lampas tao. Okay. At saka bakit parati tayo nagugulat? Pagka may ulan, we know that it's going to flood, but it seems na yung reaction is parang it's happening again. O, kumbaga, for the first time, every time na bumabaha. And to think it's getting worse. Yeah. Di ba? The flood is getting worse, I think. Well, talagang sabi ko nga, yung especially Ang administrasyon na kasi, ito basa ko eh. Ito kasi basa ko dyan, kung pwede nilang gawing manhid ang sambayan ng Pilipino, ang dating parang ganun gusto nilang gawin eh, yung sige na, basta may issue, hintayin lang kayo. Yung tipong ito na yung normal ba? Yung hindi na tayo umaray, hindi na tayo magreklamo, yun ang gusto nilang mag-sink in sa utak ng sambayan ng Pilipino na ito na ang normal. Walang mali dito sa nangyayari na to. Parang ganun hong nangyayari ngayon. sa Metropolitan Manila, na yung GDP natin, pinakamalaki nang gagaling dito. Kung maaabala yung mga negosyo, mga industriya, ay maapektuhan yung pag-angat ng bansa natin. Kaya dapat talaga may master plan. At itong master plan na ito ay ipapatupad hindi lang ng DPWH, hindi lang ng MMDA, kundi lahat ng ahensya LGUs, barangay, lahat ng agency dapat up to the barangay level also. nakatuon dun sa master plan na ito. Kaya nga lagi kong sinusulong na magkaroon tayo ng metropolitan government na sisiguro tututok at magiging accountable para dito. Kung siguro, Attorney Trix, mahirap nga na tukuyin si Congressman Martin Romualdez kasi nga maraming layers as mentioned earlier. Pero yung ibang contractors na congressman, there are at least 50 of them. Parang wala pa rin tayong naririnig masyado sa kanila. Mga 5 lang yata ang nakasuhan. Hindi, Lima pag pa lang out of nakasuhan, the nakulong 50. yun, di magtuturo yun. Bakit parang walang nangyayari? Meron Wala naman tayong nakasuhan na 5. Wala tayong naririnig Pag sa kami kanila. nakasuhan Hindi pa yung mga yon at nakukulong. lalo kung makukulong, siguro pwede kasuhan lang tapos it will take time hanggang makalimutan, pero yung ikukulong mo yung mga yan, baka kumanta yun. Okay. Kasi they cannot do it without the leadership.
Kaso ngayon, budget hearing, so kailangan ng mga congressman dahil sa budget deliberation kung I don't know kung mangyayari pa ho ba yan. Well, ngayon at least nakabantay marami. So, Yes. mahirapang magawa yan. Pero, of course, babantayan natin kung tuloy-tuloy pa rin yung leadership fund. Makikita naman yun, madaling makita yun. Leadership Fund. Teka, ano ba nga, in very short answer, ano yung leadership fund na yun? Yung mga leaders ng Kongreso, both in the Senate and the House, may sa kanya-kanyang mga allocables. Ayun At yan naman, nangyari, hindi lang sa panahon ni Presidente Marcos, panahon ng marami pang presidente. Ganyan na yan. Kaya Parang yung lumalaki lang na convergence din. lumalaki. Parang yung CSSP din, matagal na daw yan. Matagal na yan. Pero ang problema nga lang, nung panahon ni Pinoy, natatandaan ko, ang sinasabi niya, kung meron mang allocations for Congress, dapat limited lang at hindi maapektuhan yung President's budget. Magkaroon lang ng konting leeway ang Speaker at saka ang Senate President. No? Kasi kami naman, nilalapitan din kami ng mga tao. Kung minsan naman, hindi nakikita ng national government yung mga local problems. For example, sa district ko, hindi nila nakikita na pag dyan sa C3, na yan yung road papunta sa pier, so yung lahat ng logistics dumadaan dyan. Di ba pa ba yung PDAF? Di ba meron naman talaga? Wala nang PDAF. Pero Bawal na ibig yan. sabihin, meron... Unconstitutional na yan. Opo, pero di ba meron mga allocations talaga for congressmen? Ang sinasabi ko, dapat kung may Na allocations dating man, park barrel dati. Di ba? dapat kung may allocations man for district o region, dapat yan equitable. On the basis of population, the basis of need, in the basis of land area, dapat gano'n. Dapat may parameters on how to hindi kasi ang allocation ngayon, speaker, dahil speaker ka, malaki sa district mo, majority leader, dahil majority leader ka, malaki yung district mo, mga leaders ng mga senador, 500 million, pagka 1 billion. Parang gano'n na nangyayari without really determining... Personality-based. Without really determining the need of the community. Di ba? Parang gano'n. Makikita mo, saan na pupunta? Diyan na pumasok sila Bernardo. Sabi nila Bernardo, dito, maglagay kayo rito. Malaki kickback dito. Yun yung purpose ng mga projects. Yun yung nangyayari. Kaya nagkaroon ng ghost. So, speaking of, so yung 2027 budget na ang pinag-uusapan, ano sa tingin ninyo, role ninyo in the upcoming budget debates? Well, ako ang ginagawa ko kasi, napakahaba ng budget. Halimbawa, Grabe, no? Iba na ho yung panahon ngayon kung dati pagka merong medyo nagtatanong sa budget deliberation, yung nabubuisit kasi yung budget yan, hayaan nyo nang makalusot. Pero dito, mas nagmumukhang bida yung mga nagtatanong. Yung tipong, sige, Kong, magtanong ka kasi para sa amin yan. Iba na yung panahon, di ba? Dati kasi pagka nagtatanong, medyo nagagalit yung mga tao dyan. Budget yan ng taong bayan eh. Ba't kayo tanong ng tanong? Pansin nyo, pagka yung mga makakaliwang grupo na, tanong sila ng tanong sa budget. Ngayon, hindi sila nagtatanong kasi busog yung mga yan eh. Pansin nyo ba sa mga babad sa politika, sa mga nakalipas na taon, ang maingay lang dyan pagdating sa budget, mga makakaliwang grupo, mga taga-solid, yung mga solidong oposisyon. Pero yung mga mga congressman, hindi ko sila ganyan. Pero kasi dati, mga makakaliwang, tanong kayo ng tanong. Gano'n, no? Pero ngayon iba na, kung egay, magtanong ka na magtanong. kung ano yung deliberation for tomorrow, talagang kakraming ako, pag-aaralan ko yon, tapos para bukas, ready ako. Tapos pinipili ko na lang kung ano yung mga importanteng departments na dahil sa dami ng for example, this week, baka hindi lang next week, mga 10 departments ang pag-uusapan. So, gano'n. Busy kayo. So, yung tingin niyo yung 7.2 trillion national budget, kulang, sobra? Well, yung kulang, laging kulang yan. Okay, Laging yes. kulang yan. Ang question dyan, kaya ba natin? Kasi ang projection doon sa budget,
1.6 trillion mahigit utangin. So 5 point something trillion yung projected revenue. Pero with the economy now, I don't think that marireach kaya yung Sabi nga ni Secretary Jokno, Ben Jokno, very optimistic yung revenue target. Revenue target. Okay, So, yeah. ibig sabihin lalaki ng lalaki. Ang debt to GDP ratio natin ngayon, tinanong ko ngayon nung DBCC kay Secretary Frederico, inamin niya naman na sa kanila 64.9. Yung Ang taas, debt to GDP ratio. Tapos yung Have we ever been at that rate? Kasi naalala ko, yung highest point ng Duterte administration na something like 30 ang debt to GDP. hindi naman usually mga nasa 50s ganyan. Okay. Siguro mga 25, nakita pa rin, 20 years nang hindi nagkakaganyan. May 20 years. Pero pinakamabigat doon, yung GDP natin, pababa eh. Consistently, pababa. Kaya nga, yes, that's right. itong second quarter, di ba, inilabas nila 2.3%. Hindi pa nangyari yan since 2004. Actually, wala nga silang na-achieve dun So, sa mga 2.3% yung targets So may nila. reversal pa. So, ibig sabihin, yung kaya tayo umuutang para investment, para umangat yung Yes. GDP. Ideally, diba? should Oo, be. diba? Pero ang ating GDP pababa. Pero ang rate ng increase ng utang natin nasa 10% na yata, 9 to 10%. okay. So, ibig sabihin, palaki ng palaki yung utang, pabagsak na pabagsak yung ekonomiya, palaki ng palaki yung interest rate. Interest Lalo na interest ngayon. lang yung binabayaran natin. So, ipapamana natin talaga sa And are we future. building anything? Ang purpose ng pag-loan is so Infra. that we can generate more. Yes. So, more investment. Hindi, are the kasi nga, loans doing that? kung titingnan mo, kung ibabayad lang natin yung halimbawa, yung obligation for amortization and interest, siguro mga 49% nung kinikita natin, pambayad lang ng utang. Grabe. Kalahati halos. Ganon. Yung, at isa pang pinaka mabigat, yung inflation. Pinakamataas din yung inflation natin na nasa 6%. So makikita mo talaga na yung ekonomiya natin ay hindi maayos at hindi maganda ngayon. We're almost out of time, Attorney tough Trixie. questions So, na, sa tough question, I remember before, nung naging guest namin kayo, gusto niyo si Mar Rojas maging presidente. As a strong believer ni Mar Rojas, pero he doesn't want already to run for office. Well, siguro, ang pinakamaganda ngayon, gumawa tayo ng who will be an ideal president, quality-wise, for 2028. Sara Duterte yan. At yun ang hanapin natin. May criteria tayo. Hanapin natin. Hindi nangyayari. Yun, dapat. So, yun ang pinakamaganda Nagdi-declare sila siguro. bago mangyari. Matagal na Siguro, natin gano'n lang ginagawa. gawin natin na... Voters education. We look for a... siguro, we look for an ideal president. Tapos, based on The candidates. the candidates, doon tayo maghanap. Kung meron man lang mga kalahati doon sa Ang problema, idea. walang candidates. Okay. Wow, bitin. Ang Okay, dami bitin natin na. gustong tanungin kay Kong Egay, lalo na ngayon during the budget. Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. More power dito kay Congressman Egay Irice. Lahat ng criteria na yan, na kay VP Sara yan, Kong Egay. Palalo natin Pilipinas.